kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Binigyang diin pa ni VP Sara na hindi dapat ibaling ang issue sa China dahil mas mahalagang pag-usapan ang mga napapako umanong pangako ng ilang kandidato. Yan ang gunggong. Partikular na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako, sama na sa 20 ang bugas. Don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Don't change the topic, boy. Yan ang para sa inyong mga kupal kayo, Adjong, at sayo, ang tawag dito, sayo Ortega. Do not change the topic. The problem here is politics. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Oy! 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 Magandang araw, tanghali, hapon sa inyong lahat. At eto na naman po ang inyong pinakapaboritong buraot, ang pinakapaborito ninyong fake news peddler, at ang pinakapaborito ninyong walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng YouTube, Boss Dada TV. Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili. Another day, another uratan session. At magpapasakit na naman tayo ng mga ulo, atay, katawan, balon-balunan, espiritu ng mga kupal, kumag, mga walang kwenta, mga hayop, mga mambubudol, manloloko, sinungaling, magnanakaw, mang-uumit, demonyo, santanas, Judas, Barabas, Hestas sa gobyerno, mga bossing. Ayan, at syempre mga bossing, napakarami ng ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito dahil sangkatutak pa rin ng palitan ng mga kuro-kuro ng ating mga kawani ng gobyerno, mga halal ng bayan, mga kawatan. Ayan. So tayo po ay nandirito ngayon sa malayong lugar na naman. Diyos ko po. Ngayong araw po na ito ay gaganapin ang Grand Rally o Meeting de Avance ng ating pinakamamahal na PDP Laban Duterte candidate. Ngayon po gaganapin, mga bossing, yung Grand Rally dyan sa may Liwasang Bonifacio. Kaya po sana po kayo po ay makapunta at ipakita po natin ang ating galit, ipakita po natin ang ating paglaban sa kasamaan sa gobyerno, at tayo po ay pumunta dyan lang po yan sa may Bonifacio statue dyan sa Liwasan sa may Maynila. Malapit lamang po yan sa may City Hall ng Maynila. Papunta po yan ng Binondo at saka ng Escolta. Oo, dyan po yan. Isa po yan Freedom Park dahil po tayo ay nahihirapang humingi ng permit para sa mga malalaking lugar, lalong-lalo na kung halimbawa dyan sa Luneta, mahirapan tayo dahil gobyerno ang may hawak ng Luneta. So hindi tayo basta-basta makakuha ng ng permit diyan. Hindi po 'yan nagbibigay ng permit diyan Maynila. Ang nagbibigay po ng permit diyan national government, kasi po yung parks and whatever ng Pilipinas, yan po yung
may hawak ng kapangyarihan dyan. Sila po nagbibigay ng schedule kung sinong pwedeng gumamit dyan sa grandstand. Pero meron naman po mga Freedom Park. Pag Freedom Park kasi, hindi mo na kailangan ng mga permit yan. Information na lang. May-inform mo na lang yung local government na gagamitin ninyo since Freedom Park nga yan. So, free ka na gawin ng kahit na ano dyan. Wag lang yung mga kabulastugan. So, yan po Liwasan Bonifacio ang ating pupuntahan. Diyan po tayo magpoprograma at diyan po itataas ng mga kandidato ng PDP Laban ang kanilang kanya-kanyang mga bandila. At magaganap po again yan dyan sa may Maynila. Nako, ako nga po ay nandito ngayon sa Cebu. Kasama ko nga si Bisdak dahil meron ding ilang venue dito sa Cebu na kasabay ng meeting di avance na yan. Kasi pag meeting di avance, ginaganap pala yan panghuling-panghuli. So ngayon, ang meeting di avance ng PDP Laban ay buong Pilipinas na naman. Aba, napakahusay talaga. Palakpakan natin ng maigi etong ating mga pinakamalulupit na mga taga PDP Laban, ang Pastor Apollo for Senator Movement. Sabi ko nga sa inyo, ang galing-galing. Kaya nila na mag-organisa ng mga magkakahiwalay na meeting di avance at rally ng kahit walang artista. Si Boss Dada lang ang nandiyan dyan. Kahit walang artista, walang mga kung ano-anong mga kaartehan, nagpupunta ang tao, nakikinig sa mga spokesperson, nanonood ng mga ipinrepair na mga videos ng mga kandidato as if nandoon din sila. At ang pinakamaganda sa lahat, live na napapanood ng mga kababayan natin din sa buong mundo, pati dito sa iba't ibang mga parte ng Pilipinas kung saan tayo ay nagtayo ng entablado, nag-install ng mga LED screens para mapanood po nila ang Grand Rally ng PDP Laban. Yan ang pinakamalupit. Alam nyo, tayo lang ang may kayang gumawa niyan. Tayo lang ang may kayang gumawa niyan, mga bossing. Yang alyansa, wala yan. Hindi nila yan kayang gawin. Hindi nga nila kayang makompleto. O hindi ba, nung una, 12 sila. O ngayon, ilan na lang sila? Kupal mga hayop na yan. Sisyam na lang sila. Putang ina, sarili nilang kakampi, iniimbestigahan na nila. Ngayon, pati ito si Bong Revilla, ayaw na sumama sa kanila. Si Manny Pacquiao, tinitira nung mga kasamahan niya. Abay, putang ina nyo. Wala kayong puwang sa gobyerno kung ngayon pa lang nagpapakita na kayo ng mga kahayop-hayupan nyo, mga buwisit kayo. So papaano magsisilbi ang Duterte? Ganito, katulad ng ginagawa nila ngayon, mantakin mo, kada araw, every weekend, nakakapag-organisa tayo ng pagtitipon sa buong mundo. Oh yes, pati buong mundo, ibang bansa eh. Pero buong Pilipinas, nakakapag-organize tayo ng mga malulupit na rally dito, rally dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Tuloy-tuloy po yan at simulcast po nating napapanood dyan sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, kung saan man social media abutin, mapapanood dyan. Etong alyansa, wala, mapapanood lang ito sa TV. Paano yung wala mga TV? Yung mga nasa trabaho, yung mga nasa cellphone lang, di ba? At saka ang maganda nito, mga bossing, hindi nga lang ginaganap sa isang lugar. Sila nga, isang lugar na nga lang nila gaganapin, nagbibigay pa ng ayudang mga hayop, tapos halos hindi pa pinapalakpakan. Dito sa atin, hindi ba? Kita mo naman, wala namang mga importante mga artistang banda-banda, mga kumakanta ng mga kung ano-ano dyan. Ang iniimbita natin, talagang diretso tayo sa plataforma. Hindi na tayo sa lip service, hindi na tayo sa mga papabango, hindi na tayo sa mga cheche-bureche na mga entrance, intro. Wala nang intro. Kapag magsisilbi ka sa bayang Pilipinas, wala nang intro, dire-diretso. Yung iba mag-aaral pa lang dito sa Duterte, diretso na, alam na nila ang gagawin nila kasi may mga plataforma. Tingnan nyo yung kabila, hindi umikot sa buong Pilipinas. Okay? Ano ibig sabihin kapag hindi ka umikot sa buong Pilipinas? Hindi mo mahal ang Pilipinas? Di ba? Kapag hindi ka umikot sa buong Pilipinas, ibig sabihin, hindi mo pinuntahan yung mga taong boboto sa'yo. Ba't ka nila iboboto?
Kaya nga kayo mga kababayan ko, kung nakikinig kayo ngayon at naabot kayo ng mensaheng ito, naabot kayo ng mensahe ni Pastor Kibuloy, naabot kayo ng mensahe ng buong Duterte, kasi nagbabara-barangay kami. Kami ay nagbabahay-bahay, nag-flyering. Kung naabot kayo ng impormasyon tungkol sa Duterte, at kung kayo ay ayaw nyo yung nangyari kay Pangulong Duterte na ipinagkanuno tayo sa sarili nating bayan, ng sarili nating mga kababayan, ay dapat hindi nyo tatangkilikin ang mga punyemas na mga alyansa ng mga kupal na yan. Oo. Lalong-lalo na dito sa Cebu. Dito sa Cebu, unang-una, dumapo yung mga kupal na mga Kastila. Anong nangyari sa kanila? Pinatay ng isang Cebuano na nagngangalang Lapu-Lapu. Napatay ng isang Lapu-Lapu ang Magellan dahil siya ay kinokonquer niya ang Pilipinas. Bagamat naging matagumpay yung kanilang pag-conquer sa Pilipinas, lumaban ang ating mga kapwa Pilipino para hindi tayo pasukin ng mga ibang lahi. Tapos sabi nga, it's ironic na itong kupal na si Bongbong Marcos, isang Pilipino, biktima sila ng exile. Itinapon sila. Ipinatapon sila. Tapos ayaw nilang maulit, tapos ginawa nila sa kaalyado pa nila. Nagpalibing sa tatay nila. Tumulong sa kanya para manalo bilang presidente. Yung anak, nag-giveaway sa kanya para yung pangarap niyang putang ina siya na maging presidente ng Pilipinas ay matupad niyang hayop siya. Baka sakali maging proud yung tatay niya sa kanya na inis sa kanya. So, ito pa ang ginawa sa kalahi natin. Isinuko sa ibang bansa para doon litisin ng ibang lahi. Imagine kung hindi ba naman tarantado talaga etong gunggong na BBM na ito, dito nga sa Pilipinas, ayaw natin nangihimasok yung China. Ayaw natin maglalayag lang yung China dyan sa South China Sea. Galit na galit tayo. Meron lang mga vlogger na magwawalwal dito. Gigil na gigil tayo. Papaano pa kaya kung yung isang kalahi mo, dugo at laman mo, ipinamigay mo sa ibang bansa, samantalang yung mga nasa ibang bansa, pinipilit nga nating pauwiin para dito makulong. Kasi hindi maganda na ikaw ay nakapiit sa isang bansa na wala kang suporta. Wala kang pamilya, ibang lahi. So, nasa foreign land ka na nga, nakakulong ka pa. So, might as well, tinatry ng gobyerno, lahat ng mga nakakulong natin ng mga kababayan sa ibang bansa, inuuwi natin dito sa Pilipinas. Kung hindi ba naman kayo mga gago, tapos papayag tayo. Ha? Kaya huwag kayong papayag. Malapit na po, konting tiis na lang, konting kembot na lang mga bossing, at matatapos na itong ating paghihirap dito sa administrasyon na ito. Ang unang hakbang mga bossing ay ang PDP laban. Ayan po ang unang hakbang. Kailangan po nating iboto yang 10 na yan dahil nagsakripisyo ng buhay at ng kalayaan si Pangulong Duterte para sa bayan, at kapalit nun ay gusto niya manalo itong 10 kandidato natin na ito. Kaya parang awa nyo na, sana ipanalo ninyo. Now, ito seryoso na to. Tanggalin na natin yung background music natin. Seryoso na to seryoso na to mga bossing. Kasi ganito, maraming mga followers tayo. May mga followers tayo na Jesus is Lord. May mga followers tayo na mga Iglesia ni Cristo, Mormon, Sabadista, iba-ibang religious belief. Okay? At sila ay nalulungkot. Ang mga .dds ngayon ay konting lungkot, merong konting agam-agam, at merong konting tampo dahil dyan sa naganap na malaking meeting de avance, solong meeting de avance ni Congressman Rodante Marcoleta. At nagpakita ng suporta ang napakaraming mga kapatid natin sa INC. Pero may mga kumakalat na chismis na hindi yung 10 ang dadalhin
ng ICC, ng INC. Hindi po itong 10. May ilan lang po dito sa 10 ang kanilang kukunin. If I'm not mistaken, kukuha sila dito sa atin ng 3. Si Senator Bato, si Bongo at saka si Marcoleta, si Kiko at si Bam. Tapos sa kabila yata si Camille, si Aimee, basta parang 5 yata doon sa kabila. So parang lumalabas 10 lang yung kanilang ini-endorso na kandidato. At nasasaktan ang mga DDS syempre dahil they were really expecting na full force ang buong Pilipinas dito sa Duterte. Huwag kayong mag-alala kasi katulad dyan, si Rodante Marcoleta, dinadala naman tayo, ibig sabihin, noong nandoon naman sa may kanyang meeting, diba? Siyempre, simbahan niya yun, nagpakita ng suporta ang kanyang simbahan, siya ang bida doon. Pero kahit siya ang bida doon, dala-dala pa rin naman niya yung kanyang mga kasama sa PDP, Duterte. And yung mga kapatid natin na iglesia, bagamat meron silang tinatanggap na listahan kung sino ang iboboto, ang preferred ng kanilang simbahan na iboboto or endorse ng kanilang simbahan, it is still up for the members kung sino talaga yung iboboto nila. And I believe that with all that's happening in this country, our brothers and sisters in INC understands the importance of voting for this 10 candidate. I'm not saying i-disobey nila yung tagubilin sa kanila ng simbahan. Pero ano din yan, utos din yan ng Panginoon at binigyan tayo ng Panginoon ng free will para i-practice natin. So I believe that even if JIL or kung ano pa man ang simbahan ang nag-endorse ng kanilang mga kandidato, I know that the Filipinos, and considering that INC, JIL, or whatever church, Muslims, Christians, Catholic, hindi naman lahat, katulad niya sa Katoliko, alam naman natin, ang suporta ng Katoliko nasa mga dilawan, pero nakikita naman natin na hindi naman lahat ng Katoliko bumoboto sa dilawan. So binigyan tayo ng Panginoon ng free will, ng kalayaan para pumili, demokrasya personal, binigyan tayo at may demokrasya sa Pilipinas. I think na itong mga ganitong issues, wag na natin palakihin. Mas magtiwala tayo, mga bossing, that we have done enough. Ako bilang isang vlogger at ako bilang nangangampanya sa Team Duterte, naniniwala ako that I have done everything that I can to inform the people na kung ano ang importance ng pagkapanalo nitong 10 ito. I believe that yung mga nalalaman kong mga plataforma, mangilan-ngilan na nalalaman ko, hindi kasi lahat ng plataforma nila alam ko. Si Pastor, lahat ng plataforma ni Pastor, alam ko. Pero yung plataforma ni Bondok, ni De La Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Mata, Marcoleta, Rodriguez, Salvador, hindi ko kabisado. Pero naipaintindi na natin sa mga taong bayan kung anong klaseng mga tao ito at kung papaano magsisilbi ito sa bayang Pilipinas. Kaya ako, I know sa sarili ko that I have done my part bilang isang Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, na ayaw ang ginawa ng gobyernong ito sa Pangulong Duterte natin, ginawa ko yung part ko. Ngayon po, napakarami kong gamot. Ayan, napakarami kong mga gamot, mga bossing. I have been traveling since the start of the campaign. Actually, even before the campaign starts, nagta-travel na kami. We go to Asia, we go to Hong Kong, I went to Hong Kong. I went to I think Hong Kong several times. I went to Thailand. Nagpunta ako sa Malaysia. Umikot na tayo and we've met fellow Filipinos na nagtatrabaho sa abroad. And talagang ipinakilala natin si Pastor Apollo Kibuloy sa kanila. Okay? So, dito rin sa buong Pilipinas, umikot tayo. Halos lahat ng maliliit na barangay. Noong nag-start po yung kampanya, nagsimula na rin tayo mag-ikot. Ang Pastor Apollo for Senator Movement, nagsimula na po yan magbahay-bahay. Bawat isang syudad sa Pilipinas, halos merong 2 o 3 na
KLC or Kingdom Light Congregation, may simbahan si Pastor Apollo Kibuloy. So, daan-daan yan, libo-libo yan sa buong Pilipinas. Ako, sinasabi ko na if Pastor Apollo Kibuloy and Duterte mananalo, napakadali na lang para sa kanila ang maghatid ng serbisyo para sa mga Pilipino. Kasi meron na nga tayong mga satellite offices. Magsisilbing satellite offices itong mga KLCs sa buong mundo na tutulong sa mga kapwa natin Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Basta may Kingdom Light Congregation, yan na rin yung magiging action center natin. So imagine, ganun na lang kabilis kapag inilagay natin si Pastor Apollo Kibuloy itong 10 na to, ganun na lang kabilis serbisyo. Kasi nga, meron ng mga satellite offices automatic na mako-convert to satellite offices and action centers itong mga Kingdom Light Congregation churches ni Pastor Apollo Kibuloy. So, yung iba, iniisip pa lang nila or hindi nila alam kung saan nila dadalhin yung budget nila. Tayo, alam na natin kung anong gagawin natin at hindi lang pera ng Pilipinas yung gagastusin ng team ni Duterte. Pati personal na mga pera nila. Si Pastor Apollo Kibuloy has been spending their money, their church money, their hard-earned money para sa mga Pilipino. Ngayon pa kaya, mas madadagdagan yung serbisyo and yung humanitarian efforts ni Pastor Apollo Kibuloy dahil may pera na ng gobyerno na trilyon-trilyon na pwede nating i-allocate sa mga talagang totoong issues ng bayang Pilipinas. So, napakaswerte natin if we are going to vote for Pastor Apollo Kibuloy. Napakaswerte natin. Hindi lang taga Kingdom of Jesus Christ ang matutulungan ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng probinsya, lahat ng simbahan, lahat yung kanyang cry for yung freedom of religion. Lahat ng relihiyon saklaw yan, hindi lang ang Kingdom of Jesus Christ. So, si Pastor Apollo Kibuloy hindi naman yan tumitingin kung sinong tutulungan niya. Kung INC, kung JIL, kung Sabadista, Muslim. Basta si Pastor Apollo Kibuloy, kung Pinoy ka, Pilipino ka, kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng serbisyo, deserve mo. Ganun lang yun. Okay, so para sa akin, ako personally, I have done my part. Manalo si Pastor Apollo Kibuloy or hindi, I know na ginawa natin ang lahat ng makakaya natin para ang Pilipinas ay magkaroon ng isang hindi politiko kundi isang leader. Ginawa natin ang lahat, mga bossing, para si Pastor Apollo Kibuloy ay maipakilala natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas. And I think na hindi pa man nananalo si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, I think nanalo na ang Kingdom of Jesus Christ. Unang-una sa lahat, si Pastor Apollo Kibuloy, nalinis niya na yung kanyang pangalan. Naipakita na ni Pastor Apollo Kibuloy sa buong mundo na yung maling perception tungkol sa KOJC, na kulto ito, na ganito, na ganyan, ay ngayon na-convert na into positive. Na yung awareness sa KOJC, awareness kay Pastor Apollo Kibuloy na negative, na-i-convert na natin sa positive. Naipaalam na rin natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo that Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman niya talaga kailangan itong politics. Kailangan nilagay lang siya dito sa sitwasyon na ito para siguro ayusin yung politika sa bayang Pilipinas. Ayusin yung paradigm, i-correct yung moral compass ng ating mga nasa gobyerno para magbalik ng magandang serbisyo sa mga Pilipino. Naniniwala ako na si Pastor Apollo Kibuloy won already. Pastor Apollo Kibuloy won the respect of majority of Filipinos. Pastor Apollo Kibuloy, na-win niya na yung pagmamahal ng mga Pilipino kahit hindi niya miyembro, yung respeto at nakilala yung kanyang pagkatao, nakita
that Pastor Apollo Kibuloy is indeed a good person. He's a good Samaritan. Siya ay isang pilantropo. Siya ay isang mabuting representative, tagapagsalita ng Panginoon, tagapaghatid ng magandang balita dito sa sangkatauhan. So, ako naniniwala that me personally, I have done everything. Magkasakit, laban pa rin, mawalan ng boses, laban pa rin, kahit saan ipatapon. Sabi ko nga sa inyo, I've been on the road for the past 2 months or 90 days. Matagal na kaming di nagkikita ng nanay ko. Pero sabi ko nga, ang mga kawatan, magnanakaw, demonyo, hindi yan sila humihinto sa pagsira sa bayang Pilipinas, pagkamkam sa kayamanan at pagmamalabis sa kapangyarihan dito sa Pilipinas. Kaya tayo, hindi rin tayo dapat tumatahimik, hindi rin tayo dapat nagpapahinga, hindi rin dapat natin iniinda yung mga obstacles na ating nadadaanan. Kasi wala nang aasahan talaga ang bayang Pilipinas kung meron ng collaboration ang gobyerno at ang mga komunista, tapos ang gobyerno ay nagiging tyranny na. Pilipino, tayo ang pipigil doon. At hindi lang laging armado, violente, hindi lang laging ganun. Maraming paraan para pigilan itong mga ginagawang kahayupan ng pamahalaan. Nandiyan ang katulad ng ginagawa natin pag-vlog, pag-i-inform sa mga tao, pagko-convince sa mga tao na hindi na dapat manahimik at these times. Kailangan po, sabi nga, silence is not an option. Kailangan na po nating magsalita, mga kababayan. So, yun lang ang masasabi natin. Huwag kayong magtampo kay Rodante Marcoleta o sa mga kapatid nating INC. Choice nila yan. That's why we have democracy in our country, is because we have freedom of choice. And since sinasabi naman natin na karapatan ng INC at ng iba pang mga simbahan na magkampanya or mag-endorse ng kanilang mga kandidato, ay tayo bilang isang Pilipino, meron tayong responsibilidad sa pamilya at sa bayan natin. Yan pong mga binibigay sa atin ng ating mga pinakamamahal na mga kinaaniban na simbahan, yan po ay isang guide. Yan po ay personal na choice ng mga pinuno ng inyong simbahan. Lagi po ninyong iisipin, lagi po ninyong tatandaan na meron po tayong sariling isip, meron po tayong sariling puso, meron tayong sariling experiences. Paghugutan po natin yung mga personal na experiences natin, yun po ang gamitin nating basihan kung sino po ang dapat nating iboto. Lumabas po tayo, tingnan natin ang paligid natin, safe pa ba tayo ngayon? Marami bang drugs ngayon? Corrupt ba yung mga opisyal ngayon? Mahal ba ang bigas ngayon? Secured ba ang pamilya mo in terms of finances ngayon? Maganda ba ang ekonomiya talaga ngayon? May trabaho ka ba ngayon? Tingnan mo yung sitwasyon mo ngayon. Kung hindi ka masaya sa sitwasyon mo ngayon, may kapangyarihan ka para baguhin yun. Iboto mo yung mga kandidato kung saan okay ang pakiramdam mo. Gets mo? Kung nung panahon ni Pangulong Duterte, okay ka, iboto mo yung mga kandidato ni Pangulong Duterte. Kung sa panahon naman ngayon, okay ka, iboto mo yung mga kandidato ni Bongbong Marcos. Ganun lang yan. Let us put it that way. Pasimplihin na lang natin ang mga bagay-bagay. This is a Marcos-Romualdez tandem versus the Dutertes. If you are happy with what's happening now, your vote for Alianza is a vote for Martin Romualdez and Bongbong Marcos. At kung ayaw mo yung ginawa nila ngayon, at mas masaya ka nung panahon ni Pangulong Duterte at gusto mong maibalik yun, you will vote
for the Duterte. Because a vote for Duterte is a vote for just na gobyerno, makataong gobyerno, makapilipinong gobyerno, maayos na Pilipinas, malinis na Pilipinas. Yan po ang ibinoboto natin dito sa mga Duterte. Napahaba itong sermon ko kasi marami talaga akong nare-receive na mga information na dahil lang magtsaa lang tayo na marami ako nare-receive na information na nagtatanong yung tungkol kay Marcoleta, ganito, ganyan. Ano lang tayo, focus lang tayo sa goal. Focus lang tayo sa goal. Ang goal natin is hindi ma-impeach si VP Sara, bumalik ang stability, equal na kapangyarihan, walang magkaroon ng monopoly sa kapangyarihan sa Pilipinas. So ito ang magiging equalizer, ang Duterte. Hindi may impeach si VP Sara, and VP Sara will be president sa 2028. Pastor Apollo Kibuloy will help with all his resources. Kung sino man ang leader na magdadala sa Pilipinas sa maayos, susuportahan ni Pastor Apollo Kibuloy yan. So this is the step. The first step, makapasok ng Duterte, maayos ulit yung power, malinis yung internal nakabulukan ng House of Representatives and the Senate, and then magiging presidente si VP Sara, magiging smooth na ulit ang lahat. Pag nanalo itong 10 to, yung political shift sa bansang Pilipinas, mabilis magbabago. Pag hindi na impeach si VP Sara, ngayong taon na ito, give it until next year, lahat ng mga Tomb Raider sa mga Duterte, either magsilayas na ang mga putang ina niyan sa Pilipinas. Okay, either magsisilayas na ang mga yan, or baka magbigti ng mga hayop na yan. Because again, Inday Sara will go after these assholes. At maniwala kayo, marami na magkakapadrino ang magsasama-sama sa kulungan kapag nanalo si VP Sara bilang Vice Presidente. At lahat ng mga financiers nila, magsisialisan na yan sa kanila. Pupunta na yan doon sa bagong hahawak ng kapangyarihan sa Pilipinas. So, again, I am excited and at the same time, kinakabahan kasi malakas yung mga kandidato natin pero baka dayain. Yun ang problema natin kasi kahit gaano tayo kung bumoto, kung dadayain, wala talaga tayong magagawa. Mananalangin na lang tayo because prayers can move mountains. At napakarami natin magdadasal. Mananalangin na lang tayo na lumabas yung totoong yung totoong resulta. Kung binoto ng tao, sana yun talaga lumabas. Now, kung hindi lumabas yung mga kandidato natin at lumabas pa rin yung mga kandidato nila, it means na wala na tayong magagawa. We've done everything. Okay, so ginawa na natin ang lahat. Tapos sila pa rin na nanalo nang hindi nandaya, yan ang demokrasya sa bayang Pilipinas. Tatanggapin natin yan. Pero sa nakikita natin, sabi ko, hindi naman bulag ang mga Pilipino. Nakita naman natin lahat kung gaano karami ang nagmamahal sa bayang Pilipinas, nagmamahal sa magandang gobyerno. Naniniwala tayo na sana ay walang dayaan na mangyari at lumabas ng mga kandidato natin. Kasi ako talaga, sa nakikita ko, sabi ko, umikot ako sa buong Pilipinas halos sa sa ilang parts ng Asia. Alam ko kung gaano ka popular itong Duterte natin. Kaya nga, yung kabila, hindi na nangangampanya. Yung kabila, nagkakawatak-watak na. Dahil palpak sila. Palpak si Bongbong Marcos. Talagang palpak si Bongbong Marcos. Kaya ganyan ang nangyari sa kanila. So pag ako talaga, buo ang aking loob na sabihin na kapag tayo natalo, dinaya tayo. Maniwala kayo. Kasi hindi mo pwedeng pikiin yung lumabas na Pilipino
sa buong Pilipinas at sa buong mundo noong kaarawan ni Pangulong Duterte. At kaisa-isang hiling ni Pangulong Duterte yan sa kaarawan niya. Sabi nga niya, kalimutan nyo na siya kung hindi nyo iboboto yung Duterte. Kaya iboto natin. But again, I'm happy for Pastor Apollo Kibuloy kasi nalinis niya na yung pangalan niya. Nanalo na siya sa laban niya kagad. Kasi importante yun, na malinis niya yung kanyang reputation, yung kanyang simbahan. Mas lalong sumikat ang KOJC. Dati when you say KOJC, hindi mo pa alam ano yun? Ano yung KOJC? Pero ngayon when you say KOJC, Filipinos know KOJC as if para siyang, alam mo yung INC. Yung pag narinig mo INC, alam mo na kagad. So this time, dati yung KOJC, ano yung KOJC? Hindi pa nila alam. Pero pag ngayon narinig mo na yung KOJC, alam mo na kagad, yung simbahan niya ni Pastor Apollo Kibuloy. So, nakilala na sila, nakita na kung gaano sila ka moderno, gaano sila kadisiplinado, gaano sila ka-loving na people, na walang kriminal sa KOJC, walang kulto sa KOJC, walang human trafficking sa KOJC, walang rape na nangyayari sa KOJC. Dahil tayo, personal na nakakapunta dyan at personal natin nakikita yung mga bagay-bagay dyan at nakausap yung mga tao dyan, malaya naman lahat ng mga tao dyan na na gawin yung mga gusto nilang gawin at kailangan nilang gawin. Sa mga workers lang talaga, full-time miracle workers nila, may mga kanya-kanyang tasks yan. And of course, sinumpaan mo yung task na yon and you will be good at performing your duties doon sa task na yon. So talagang very serious sila pagdating sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kaya nga sabi ko magiging mabuting mga patupad ng batas etong mga taga KOJC. Kasi talagang very keen sila sa detalye. Attention to details at talaga namang sumusunod sila doon sa batas nila. O hindi ba? So kung sabi ko nga sa inyo, KOJC miracle workers are extraordinary people. They're really to an extent talagang parang undescribable yung disiplina, yung kanilang pagmamahal kay Pastor Kibuloy, pagmamahal sa bayang Pilipinas, pagmamahal sa simbahan nila. Talagang masasabi natin na mga sundalo talaga sila. And I always want that na ma-instill sa mga Pilipino. Hindi lang yung KOJC is ganito, but yung disiplina na they possess, gusto natin na makuha yun ng Pilipino para, alam mo na, mag-improve naman yung buhay natin. Hindi ba? Doon magsisimula lahat yun. Naku, napatahaba na naman yung sermon ko. Ito ang problema pag matagal akong hindi nakakapag-vlog . Pero muli po, maraming salamat at magatid naman tayo ng mga konting bali-balitaan. Hindi ba? Kasi mainit ang mga issues at palitan ng kuro-kuro ngayon. Ngayon itong si ayan, pakinggan lang natin yung speech muna ni Kitty Duterte at tingnan natin kung how she is evolving. Maayong gabi! Magandang gabi sa inyong lahat! Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Unang-una, gusto kong magpasalamat sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta nyo kay PRRD, sa amin na pamilya niya at sa Duterte. Nag-usap kami ni Dada Rudy ko kahapon. Sabi niya sa akin, ay sobrang proud siya sa akin. Bago natin ituloy yan, I heard yung balita ni
Pulong Duterte na si Pangulong Duterte daw ay nangangayayat ngayon. Kaya ina-advise daw niya na kumain kasi nga daw nangangayayat tapos hindi daw siya nagkakakain masyado. Nag-aalala din daw yung mga doktor niya doon kasi nga humihina siya. Siguro napakahirap din talaga although maganda nga yung facilities, pero nakakalungkot kasi talaga na wala kang capability to go around. Si Pangulong Duterte kasi ang ginagawa pala niyan talaga sa Davao, kahit hirap na yan maglakad, nag-iikot yan. Pumupunta yan sa mga barangay, nakikipag-usap sa mga tao. Kahit na mahina na siya, yun daw talaga yung hilig na ginagawa niya. Kaya nga, kinonvince siya ni Baste Duterte na wag na lang mag-senador at mag-mayor na lang. Kasi talagang si Pangulong Duterte, feeling ni Baste, mas hahaba pa yung buhay niya at mas masaya siya talking to the Davaoenos and listening to yung mga problema at hinaing ng Davaoenos and fixing yung mga problema nila. Kaya nag-decide si Mayor Baste na sige, you run for mayor and I'll run for vice para ito naman talaga ang buhay mo. Kasi ang nationals kasi popularity na lang yan. Majority may mga may mga nandiyan na ang tatagal na nandiyan pero wala namang mga talagang silbi. Kasi nga naman if PRD runs for Senate, syempre yung una sa lahat itong campaign hindi niya nakaya. Oo, dahil buong Pilipinas yan, may hirapan na rin siya. And ayun nga, he had to be in Manila, away from his family again, to be in the Senate, and so on and so forth. So, hindi na siya fit para kay Pangulong Duterte kasi si Pangulo gusto na lang talaga niya umuwi sa Davao para magstay sa Davao. Sabi nga niya noong nandiyan pa siya sa Malacanang, I remember, pauwi na sila, I think, mga Marso pa lang. Siyempre, di ba, ilang buwan pa yun. Sinabi niya na tayo, mag-impake na tayo. February pa lang daw. Nag-i-impake na si Pangulong Duterte at gusto nang umuwi ng Davao. So, ganun sila hindi gahaman sa kapangyarihan, di katulad ngayon. Kakaupo pa lang, iniisip na nila kung paano nila i-extend yung kanilang paninilbihan or kanilang kapangyarihan. So, talagang apples and oranges, hindi mo talaga may compare. Kaya nakakalungkot kasi nga, pagdasal natin yung health ni Pangulong Duterte because if something happens to Pangulong Duterte outside, I'm okay with Pangulong Duterte being imprisoned here in the Philippines, being tried here in the Philippines, and even die here in the Philippines sa mga karsel dito sa Pilipinas, okay lang. Pero yung mamatay siya or mawala siya sa atin sa karsel sa ibang bansa, that is really unacceptable. And talagang magagalit ang taong bayan. And if that happens, magtago na talaga sila sa mga lungga nila dahil I am sure hindi lang batas ang uusig sa kanila at konsensya, pati taong bayan. At ipagpatuloy ko lang daw ito. Binigyang diin niya rin na mahalin ko daw kayo kagaya ng pagmamahal niya sa inyo. Bata pa ako, 21 pa lang ako, at ayaw ko talaga sanang makisali. Pero namulat ang aking mata at naintindihan ko ang mga prinsipyo at paninindigan na ipinaglalaban ni Tatay Digong. Mahal niya ang bayan niya nang higit pa sa amin na pamilya niya. May kasabihan na the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Yo, napakaganda nung binitawan ni Kitty na yon. Na magtatagumpay lang ang kasamaan kung wala tayong gagawin. If we will stay silent, if we will stay still, if magiging dead mythology lang tayo at para babayaan lang natin na ginagawa nila yung mga kademonyohan nila sa Pilipinas, magtatagumpay sila because alam nila
na unang-una sa lahat, wala kayong pakialam. Alam nila na makakalusot sila sa mga korupsyon nila, sa pagnanakaw nila. Alam nila na kaya nila kayong bayaran. So kung magiging ganun kang klaseng Pilipino, wala kang kwentang Pilipino. Yun lang yun. Sabi nga, if God is with us, who will be against us? Di mga demonyo, di ba? It's one way or the other. Kapag pinayagan mo ang isang krimen, pinabayaan mo, nagpikit mata ka, parte ka nung krimen na yun. Isa ka sa mga korap. Kapag ang mga kurakot, pinabayaan mo na mangurakot. Ang magnanakaw, pinabayaan mong magnakaw. Hindi ka umimik kahit may alam ka, hindi ka nagsalita kahit may alam ka. Kasalanan mo yun. Parte ka nung corruption, nung pagnanakaw, at nung krimen na yun. Ito ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Walang tumatayo para ipaglaban kung anong tama. Alam mo, tama yan ha. Yan ang nangyayari sa bayan ngayon. Walang tumatayo para ipaglaban yung tama. Actually, patama ito sa mga uniformado natin na dapat nagsisilbi sa taong bayan, dapat ay hindi kasi dapat nagsisilbi ang pulis at ang sundalo sa kapangyarihan eh. Dapat ang pinagsisilbihan nila yung konstitusyon. Kapag mali ang utos, dapat pinapalagan. Hindi porket mga kawal kayo, mga alipin na kayo. Hindi po. Meron po kayong kakayahan na pigilan yung krimen, lalo na kung alam ninyo na magiging parte kayo nun. Sa mga sundalo at mga pulis, katulad din ng sinabi natin kanina, kapag pinabayaan ninyo ang gobyerno na ito na magnakaw, magmalabis sa kapangyarihan, manghuli na lang dito, manghuli dyan, magdemanda rito, magdemanda dyan, kumamkam, pumatay, manakot, kapag pinabayaan yun at ang pinakamasaklap sa lahat, tinulungan nyo sila na gawin yun, sumunod kayo sa kanila kahit na alam nyong mali, parte po kayo ng krimen na yan. Maaaring makatakas kayo sa batas sa Pilipinas, pero hindi kayo makakatakas sa batas ng langit. Lagi niyong tatandaan yan. The day of reckoning, laging dumarating yan. Karma, laging dumadating yan. Hindi man ngayon, pwedeng bukas, sa makalawa, pero sigurado, darating yan. And when that day comes, huli na ang lahat para mag-repent. Kaya kailangan, ngayon pa lang, tumutol na kayo sa kung ano yung mga nakikita ninyo na mali. Dahil pag hindi ninyo tinutulan yun at alam nyong mali, hindi nyo pwedeng sabihin sa langit na, hindi, sumunod lang ako sa utos. No. Part ka nun. Part ka nun. Part ka nung krimen, nung scam, nung corruption, lahat. Parte ka. Doon ka sa impyerno. Mga kababayan, mga kabataan, magboto tayo ng tama. Magboto tayo ng may puso para sa pagserbisyo. Ngayong eleksyon sa May 12, 2025. Suportahan natin ang Duterte o PDP senatorial slate. Huwag natin silang kalimutan, mga kababayan. Muli kong iaabot ang bilin ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sinabi niya ito sa akin. Do good. Fight for your country and fight for what is right. Sabi niya, huwag kayong mag-alala because this is not forever. God will intervene. And He sends His love to all the Filipino people. Daghang salamat! Maraming salamat and God save the Philippines!
Ayan. So ito magaling talaga si Ito magaling talaga si Kitty Duterte. Ang ganda nung kanyang speech. Talagang tagos sa puso at dito nga sinasabi niya na nagsakripisyo yung tatay ko for us, for you, for the Philippines. Sa totoo lang, mas minahal nga kayo ng tatay ko kaysa sa amin. Kasi mas may panahon siya sa inyo kaysa sa amin. Na until now, na dapat in-spend na lang niya yung time niya with us, family, hindi. Sinakripisyo niya pa yung kanyang kalayaan para sa inyo. So, ibalik natin yon. Sabi ko nga hindi tayo iniwan ni Pangulong Duterte kahit kailan. Kaya sana wag din natin siyang iwan. Sana yung kaisa-isang pangako natin sa kanya na iboto itong 10 ito, sana mag-adhere tayo. Yun sana ang lagi nating isipin. Yung sundin natin, sumunod na lang tayo kay Pangulong Duterte because yung wisdom ni Pangulong Duterte and the direction that he wants to lead us, talagang sa magandang maayos na Pilipinas. So, yun? Sabi ko nga nakakalungkot na nakikita na kung tayo nga na mga Pilipino, nasaktan tayo, nawalan tayo ng Tatay Digong, ito pa kayang pamilya na talagang direktang apektado. So, kaya bilang ganti, sundin natin si Tatay Digong. Yung 10 kandidato, iboto natin. Meron akong babasahin yung letter ni Kitty kay Pastor Apollo Kibuloy. Very touching ito. Gusto ko lang marinig ninyo. Dearest Pastor, you baptized me as a baby. You had me smile and wave on your floats during your annual birthday festivities. You showered me with gifts, both spiritual and material. Now I am 21 and I am campaigning for you. However or whoever my dada Rodi loves, I love too. Please be patient with him. He merely wants the best for you. He wants you to be safe and sound. His emotional process is not that good, but now that he cares for you as he always did, and know that he cares for you as he always did. I hope you are healthy and well. I apologize for missing today's visit as I am busy with the campaigns as well as my college life. 7 days to go before the elections. God will do the rest for my senator. So my senator, that's Pastor Kibuloy. You're always in my heart, in my prayers. Be strong and firm. Your character did not come without purpose. When you need words of encouragement from a young woman who is still set to know the ways of the world, kindly give me a call. O diba, sabi nga niya, tawag ka lang kapag kailangan mo ng words of encouragement from a young woman. Ang sweet ni Kitty. Ito yung sinasabi nga niya na yung waving sa mga floats. Kasi 'di ba, yung Children's Joy Foundation or yung Children's Day, National Children's Day yata yun. Birthday ni Pastor Apollo Kibuloy yun. Actually, si Pastor Apollo Kibuloy never celebrates birthday. Na siya yung celebrant. Ang celebrant talaga yung mga kabataan na pinapakain niya, na pinag-aaral niya, binibigyan niya ng regalo. So, ang binibigyan ng regalo is yung mga bata, hindi siya. Sabi nga ngayon lang siya nag-birthday siya yung sineselebrate. Kasi nga, syempre, nakakulong siya. So, parang nagpadala tayo ng mga mensahe sa kanya. So, talagang, sabi nga niya masaya din pala sa pakiramdam yung ikaw nagsiselebrate ng birthday mo. Pero mas masarap sa pakiramdam at mas pinili niya every time na magbe-birthday siya to celebrate it with kids na nangangailangan talaga. O, diba? So, dito naman tayo, mga bossing, dito sa issue ni VP Sara. Kasi ganito si VP Sara ay binabanatan kaliwat kanan nito mga buwakan ng inang mga congressman na ito na parang sabik na sabik ang mga hayop, sabik na sabik ang mga kupal na si VP Sara magamit sa kanilang, siguro ewan ko, putangin na itong mga to, siguro baka mahihina sa mga distrito nila dahil sa ginawa nilang katraidoran sa mga Duterte, siguro mahina, kaya ito nag-iingay ang mga puta. So ang gusto nilang mangyari, ang dami nilang sinasabi tungkol sa Vice President, dami nilang kuda sa Vice President, ganito daw ang Vice President, pero putang ina nyo mga congressman kayo, mga kupal kayo. Ang daming problema ng bayang Pilipinas, ba't hindi nyo masisisi si Bongbong Marcos, putang ina nyo, 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nga maibigay. Ang taas ng krimen sa Pilipinas, ang daming kaguluhan, kidnapping, kung
ano-ano naman nangyayari. Ang daming mga problema ng bayang Pilipinas, pero putang ina ninyo, ang gusto nyong pitasin si Inday Sara. Hindi nyo kailanman mapapahina si Inday Sara. Sino ba kayong mga kupal kayo? Wala kayong silbi. Wala kayong ganap. Wala kayong lakas, putang ina ninyo. You are only being voted by a handful of people. Konting tao lang, ganito lang, katiting lang ang bumoto sa inyo. 32 million ang bumoto kay VP Sara Duterte. Ang trust rating ni VP Sara Duterte mas marami pa sa pinagsamang trust rating ng putang inang Romualdez nyo at saka ng kupal na si Bongbong Marcos. Tapos, magdadadakdak kayo mga putang ina nyo, wala kayong mga moral ascendancy. Hanggat liquidation by certification kayo mga putang ina nyo, wala kayong mukhang may haharap sa amin. Hanggat hindi nyo kayang ipakita kung saan nyo dinadala bawat sentimo ng pera na taong bayan na hinahawakan ninyo, wala kayong aso lang kayo sa amin. Hanggat hindi nyo kayang mag-liquidate ng inyong mga gastusin gamit ang tamang proseso, wala kayong karapatan na habulin si VP Sara doon sa liquidated naman niya na confidential funds, mga putang ina nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo, lalo ka na Ortega, lalo ka na Adjong, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sino kayo para humingi ng accountability, transparency, kung kayo mismo hindi kayo transparent? Kung kayo mismo hindi namin alam kung saan nyo dinadala pera. Kung kayo mismo sa congressman, hindi nyo pinupulis yung mga kapwa nyo kongresista na lintik kung makapamigay ng ayuda, akala mo pera nila. Sinisita nyo si VP Sara. Ano ba trabaho ni VP Sara? Ang trabaho ni VP Sara, maging presidente pag namatay si Bongbong, buhay pa eh. So sinisisi nyo si VP Sara dahil hindi siya nagsasalita sa China, putang ina nyo pala, pinamigay si Pangulong Duterte sa Hague. Pilipino. Pinamigay. Sa ibang bansa, ibang lahi. Hindi nga kayo umiimik, mga kupal kayo eh. Tapos gusto nyo mag-react si Inday Sara sa China issue? Bakit? Hindi ba kaya ni Bongbong yan? Hindi ba kaya ni Browner? Hindi kaya ni Teodoro? Hindi ba nandiyan na sila? Itong magaling na si Tariela? Hindi ba nila kaya yan? Kung hindi nila kaya at gusto nyo si Inday na mag-manage, pababain nyo na si Bongbong, si Inday na gawin natin presidente. Di ba? Pero huwag kayo mag-alala, Jong. Huwag nyo masyadong madaliin. Because time will come. Inday Sara will be president. Putang ina ninyo, para na naman kayo mga basang aso na namamalimos. Antayin nyo lang, pag naging presidente si Inday, puta lahat yan, susolusyonan niya. But for now, she's not yet president. Putang ina nyo, yung problema ng Pilipinas, solusyonan nyo, mga kupal kayo. O ito, pakinggan natin, sasabihin ni VP Sara sa mga hinayupak na to. Walang karapatang magsalita tungkol sa dignidad at disente. Yan ang matinding banat ni Vice President Sara Duterte kina Representative Zia Alonto Adjong at Deputy Majority Leader Paulo Ortega na tinawag niya ring produkto ng warlordism. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na itigil na niya ang umano'y shame campaign at ibalik ang disente, marangal at makataong diskurso sa politika. Ayon kay VP Sara, walang karapatan si Adjong na magsalita tungkol sa dignidad, pagiging disente at pagkakaroon ng magandang asal dahil ayon sa kanya, ang mambabatas ay produkto ng warlordism sa Mindanao. Si Adjong manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. Patay tayo dyan. Alang hiya ka, Adjong. Apakayabang mo. Kung makasilip ka sa morals ng mga Duterte, putang ina ka, parang akala mo ikaw yung pinaka mabait na tao sa Mindanao, hayop ka. Produkto naman pala kayo ng warlordism. Ibig sabihin ng warlordism, mga bossing, silang may mga hawak ng kapangyarihan, buong angkan yan, magkakapamilya, dynasty yan, nagpapalit-palit lang, gamit ang mga private armies, mga armado. Oo, warlord. O yan, di ba? Napapanood nyo naman sa pelikula siguro kung ano yung mga warlord, di ba? So, ganyan pala ang
pinanggalingan mong kupal ka, tapos kung makapagsalita ka, sabi ko nga sa inyo dito sa Pilipinas, napakaraming righteous person na putang ina, kung sino yung nagsasalita, siya pa yung pinakawalang reputasyon. Ang naninita sa pera na ginastos ni Inday Sara, ang naninita, putang ina, yung mga congressman na na pag nag-liquidate ng kanilang budget through certification lang. Tingnan mo mga hayop, di ba? O ito naman, itong mga hayop na makakaliwa. Tinitingnan nila yung sinisilip nila at pumipiyok sila doon sa war on drugs. Pumipiyok sila doon sa mga namatay daw. Pero putang ina, tingnan mo ginagawa nila, nire-recruit nila yung mga estudyante sa kolehiyo. Dinodoktrinahan, binabali ang utak, lalagyan ng mga basura para magalit sa gobyerno at mag-armas, may pagbarilan sa mga sundalo at mamatay. At ang masaklap nito, miyembro pa sila noong organisasyon na umaambos sa mga pulis, sa mga sundalo, nang walang habas, kahit may peace talks. Pero putang ina, tinan mo, sila ngayon ang nagrereklamo sa mga Duterte sa war against humanities. Sila yung napakaraming war crimes, crime against humanities pala, yung kay Duterte. Sila yung pinakamaraming crime against humanity. Si Joma Sison, in-identify na sila na miyembro ng Kilusan. Napakaraming namatay nung panahon ni Joma Sison. Miyembro sila nun. Hindi ba, dapat ang inuuna nila yung mga sarili nila. Tinan mo, si Claire Castro bobo. Ang hilig niyang sabihan na fake news ang mga Duterte, pero putang ina, kaliwat kanan ang kabubuhang binibitawan niyang mga salita. Dito sa Pilipinas, meron na tayong trend na kapag ikaw ay nasa gobyerno, kung ano yung ginagawa mo, yun lang yung ibibintang mo sa kapwa mo. Tingnan mo yung mga vlogger ni Bongbong. Walang ibang ginagawa kung hindi batikusin yung mga vloggers na bumabatikos kay Bongbong. Kasi wala nga silang alam na nagawang mabuti ni Bongbong Marcos, kaya ganon. Ganon din dito sa mga lingkod bayan natin na kung ano yung gawain nila, kung ano yung kabulastugan nila, yun yung binibintang nila sa tao. Katulad dyan, itong PNP, galit na galit sa pagpapakalat daw ng fake news. Napakasinungaling ng spokesperson niya. Di ba? Itong NBI, iimbestigahan yung mga vlogger. Putsang na, hindi daw siya namumulitika, pero puro Duterte vloggers yung iniimbestigahan nila, yung pinapatawag nila. Di ba? Saan ka naman lulugar? Congress. Wala nang session. Ang daming problema ng Pilipinas. Anong inuna? Vloggers. Para ipahiya lang yung mga vloggers. Di ba? Dito sa Pilipinas, ganyan na ngayon. Tyrannical na. Unti-unti. So katulad dito, itong kupal na to, na adjong na to, bait-baitan. Ginagamit pa yung pagiging Muslim. Pero produkto naman pala ng kahayupan. I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Ang tinutukoy ni VP Sara na warlordism ay isang sistemang pamumuno kung saan hawak ng ilang makapangyarihang angkan ang kontrol sa politika gamit ang impluwensya, armas at dominasyon sa seguridad sa lokal na pamahalaan. Hindi tingnan nyo gano'ng kagulo sa Mindanao. Kada eleksyon, tingnan nyo gano'ng kagulo. Warlordism dyan. Adjong, hindi mo maayos Mindanao. Hindi nyo nga maayos yung lugar ninyo. Kayo-kayo lang ang namamayani dyan. Dyan sa lugar ninyo, nililibing yung mga buhay. Di ba nangyari sa kanila ang patuan? Ibig sabihin, huwag ka magmalinis. Na parang putangin na napakalinis mo, kayo yung pinakamababait, pero may mga nangyayaring ganito sa bakuran nyo. Kaya bago ka sumita kay VP Sara, siguraduhin mo muna na sikat ka. O nagpapasikat ka lang, gusto mo sumikat, kaya dumidikit ka kay VP Sara. Huwag ka na bait-baitan na Jong. Alam na natin style nyo, bulok. Sabi ko sa inyo, the more you open your mouth and the more you accuse this family, mas lalong na-expose yung mga kabulastugan ninyo at yung mga kahinaan ninyo.
Rin nakaligtas sa patutsada ni VP Sara, si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. O katulad tong si Becky na to. Becky ba to? Bakla ba to? Ano sinasabi niyo bakla yan? Parang di naman. Oo, malambot lang siguro, chubby. Pero katulad nito sinasabi ng kupal na to na ang ingay-ingay daw ni VP Sara pagdating sa politika, pero sa issue ng South China Sea, wala siyang putang ina nyo, di naman niya trabaho yun. Wala naman sa mandato niya yun bilang isang vice president. Di ba? So, bakit siya magkukomento tungkol doon? Tsaka, tangin na nyo, nasa Pilipinas si VP Sara. Iyak kayo ng iyak tungkol sa China. Samantalang, si Pangulong Duterte ipinamigay sa ibang lahi, hindi kayo umiiyak, hindi kayo umiimik. Parang putangin na gustong-gusto nyo pa. Huwag na kayo magreklamo kasi wala namang pakialam sa inyo si Inday Sara. Una sa lahat, kung yung mga sinasabi ni Inday Sara walang latay, yung sinasabi ni VP Sara walang bilang, walang epekto, putang ina nyo, bakit putak kayo ng putak? Di ba? Sana pabayaan nyo lang. Kung wala naman palang silbi, sabi nga ni Claire Castro walang basihan yung mga sinasabi ni Sara. Hindi nyo dapat pinapansin. Pero the fact na siya ang bukang bibig nyong mga kupal kayo, mantakin mo ang impeachment complaint nasa Senate na. It's up to the Senate whether i-impeach nila si VP Sara or not. Nasa kamay na nila yun. Tapos na yung propaganda nyo sa Congress. Tapos na yung papel nyo na impeach nyo na. Dapat nagtapos na kayo doon. Pero bakit hindi pa kayo humihinto? Kasi alam nyo na mahina yung impeachment complaint ninyo or yung articles of impeachment against VP Sara. Napakahina. Why? Kasi kung sisilipin kayo kung sisilipin kayo, di mas hamak na mas marami kayong kahayupan na ginawa sa pera ng taong bayan. Kaya putak kayo ng putak. Kahit na nasa Senate na yan, putak pa rin kayo ng putak. Gusto nyo kasing maging relevant, maging sikat. Because again, when VP Sara is president, hindi nyo na kayang gawin yan. At lahat ng mga kabulastugan ninyo, lulutang lahat yan. Kaya as much as you can, pati yung Senate, pinipilit nyong i-manipulate yung isip ng mga senador dahil sa mga statement nyo na ganyan, gusto nyong i-manipulate para i-impeach si VP Sara. Sorry mga sir. Again, you are being voted by a handful of people. These senators are being voted by the whole Philippines. Imagine kung gaano kahirap mangampanya sa buong Pilipinas nang galit sa iyo yung tao. Look at what happened to Alianza. Dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos kay Duterte, hindi na sila makaikot, hindi na sila makapangampanya. Pupunta sila sa lugar, nagmamakawa yung mga LGU, sumigaw ng BBM, pero hindi na sumisigaw ang tao sa kanila. Ganun po kaimportante ang reputasyon sa mga national natin na mga representante natin sa Pilipinas. Kayo, kapiranggot lang kayo. Kahit na mananalo kayo, pero putangin ang kapangyarihan nyo, kapiranggot lang. Ang bumoto sa inyo, popularity ninyo, kapiranggot lang. Kung talagang magaling kayo, matalino kayo, tumakbo kayo senador. Kung kaya ninyo, hindi nyo kaya. Bakit? Kasi nga, hindi kayo kilala. At kaya, nakaangkla kayo kay VP Sara kasi gusto nyo sumikat, gusto nyo makilala. Matapos nitong questionin ang umano'y pananahimik ng Vice Presidente sa gitna ng mga illegal na aktibidad ng China sa Sandy Cay na bahagi ng West Philippine Sea. Kani si Puan, isa po ni si Ortega, mura po ni siya o si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupo rin siya si Adyong. Produkto sa warlordism dinhi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyang background. Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Kasi klaro naman Philippines atin yan, putang ina nyo, para kayo mga gago. You keep, even in the Senate, you asked us, is the Philippines ours? We said yes. I believe Inday Sara also understands that the Philippines is ours.
Putangin na nyo, anong gusto nyo pa sabihin niya? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi naman yan ang problema ng bayan natin eh. Ang problema ng bayan natin, hindi naman China. Ang problema dito, yung 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nyo may bigay. Yung krimen dito, sino bang gumagawa ng krimen dito? Kapwa Pilipino. Sino ba nagnanakaw sa Pilipinas? Kapwa Pilipino. Sino ba nagkakanuno sa Pilipinas? Kapwa Pilipino. Ang problema, hindi naman China. Ang problema, kayo eh. Kayo. Dahil simula nung umupo kayo sa posisyon, simula nung nag-assert kayo ng kapangyarihan, mga kupal kayo, naggulo na bayang Pilipinas. So, ang problema rito, putang ina kayo. Okay, kayo. Hindi China. Sabihin nyo na naman, pro China na naman kami. Ano bang China ditong, pwede kong ipakitang gamit. But again, the problem here is not China. The problem here is kayo, tayo. Mga namumuno, corrupt, mga namumuno, magnanakaw, mga namumuno, mapang-abuso sa kapangyarihan, pulis, di mo na maasahan, sundalo, tikom bibig, krimen, nandiyan na naman, droga, nandiyan na naman. Nagbalikan lahat yan. Yun ang problema ng bayang Pilipinas. Kahirapan, trabaho, ekonomiya bagsak, walang nag-i-invest. Kinukuha na ng mga karatig bansa natin yung mga malalaking kumpanya na dating nag-i-invest dito sa Pilipinas. Palubog tayo, 20 pesos na kilo ng bigas, pataasan na ng building, pabilisan na ng tren sa ibang bansa, pagandahan na ng teknolohiya, may mga robot na sila, tangina tayo, bigas pa rin. Yun ang problema natin, hindi China. Nak ng puta oh. Puro kayo China, China. Tangina nyo. Galit na galit kayo sa China, pero putangina, ang problema ng Pilipinas, hindi naman China, kayo naman talaga. Iginit ng pangalawang Pangulo na malinaw naman ang kanyang paninindigan. So, hindi ba obvious nga na ako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga... Oo nga, wala namang kinakampanya si Inday Sara na hindi naman siya nagpunta sa China para mangampanya dun. Andito naman siya, umiikot sa buong Pilipinas. Diba? Bakit mo kailangan problemahin yung bagay na, alam mo naman, propaganda lang? Diba? Bakit mo kailangan, ano yun? Gusto nyo, pati yung opinion ni VP Sara, ano nyo na? Pag-aari nyo na? Kung ayaw niyang magkomento tungkol dyan sa issue ng China dahil kaya naman na ng gobyerno yan, bakit siya sinisilip tungkol dyan? Kung ano yung kanyang sinasabi, yun ang silipin nyo. Di ba? Bakit nyo kailangan silipin yung hindi naman niya sinasabi? Ano ba yung mga binabatikos niya? Yun ang silipin nating maigi. Kasi wag nyo siyang i-crucify doon sa mga bagay na wala naman siyang sinasabi. Issues ng gobyerno, issue ng Malacanang, issue ng mga bangag, adik, yun dapat ang iniintindi natin. Dapat yun muna ang sinisingil natin sa mga namumuno sa atin. Yung mga kapalpakan and so on and so forth. Katulad yan. Puta, nakasilip na naman kayo. Duterte na naman ang sinisi nyo doon sa kapalpakan, dyan sa Boulder. Yung supposedly mag-stop sa mga sasakyan. Dapat pala yan, ini-inspect yan taon-taon. Hindi ba? Ilang taon nang wala si Duterte, wala naman nangyaring ganyan. Panahon nyo, 3 taon na. Nangyari yung ganyan, nasira. Sino ngayon may kasalanan? Si Duterte pa din. Hindi ba ang may kasalanan nun, yung pabunuan ngayon ng MIA dahil hindi nila chine-check yung mga boulder na yan. Ano ba purpose niyan? Aesthetics lang ba? Kasi kung aesthetics lang ang purpose niyan, hindi talaga siya kayang ihinto yung sakyan na yan na biglang nag-accelerate. Pero kung yung boulder na yan, supposedly, talagang pipigilan yun, tas hindi niya nagawa yung trabaho niya, ngayon, bakit nakalusot yun sa checking? Hindi lang na panahon ni Duterte, hanggang ngayon. Di ba? Mayroong mga maintenance yan eh. Dapat chine-check yan, taon-taon. Yung mga tulay, chine-check yan, di ba? Hindi naman pwede, tinayo mo yung tulay, bahala na yung tulay dyan, hanggang buong buhay niya. Hindi. You're still checking it and you're still maintaining it. Di ba? So, kasalanan na naman ni Duterte na lang. Kasalanan to ng lahat. Kasalanan to ng administrasyon ni Duterte, yung mga responsableng tao. Kasalanan din nung ngayon. Nung mga responsableng mga tao ngayon nagmamanage yan, kasi dapat yan, chine-check nila, teka, parang malambot to Parang hindi yata nito masaserve yung purpose niya.
O, di ba? Dapat ganun. Meron yan preventive maintenance. Nililinis nga yan araw-araw Pinupunas-punasan yan Dapat kasama na yun. So, ba't hindi nyo sine-check? O, so ngayon, Duterte na lang na naman may kasalanan. Mga gago talaga kayo. Kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Binigyang diin pa ni VP Sara na hindi dapat ibaling ang issue sa China dahil mas mahalagang pag-usapan ang mga napapako umanong pangako ng ilang kandidato. Yan ang importante. Yan, Adjong, Ortega, ang silipin ninyo. Yung mga ipinangako sa mga representante nyo, nire-represent nyo na tao kasi House of Representatives, you're supposed to be representing the people. Yung pinangako sa mga nire-represent nyo na napako, yun dapat ang inaatupag nyo. Hindi si VP Sara, walang pinangako si VP Sara na papagandahin niya buhay ng Pilipino because Vice President lang siya. Pag Presidente na siya, ayan na. Pwede na natin siyang batikusin sa lahat, mga gunggong. Partikular na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako. Sama na sa 20 ang bugas. Don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Don't change the topic, boy. Yan ang para sa inyong mga kupal kayo, Adjong, at sayo, ang tawag dito, sayo, Ortega. Do not change the topic. The problem here is politics. It's not China. The problem here is corruption, ang Pilipinas magulo, unstable ng economy, yan ang problema. Okay, so I hope nagustuhan nyo itong ating kwentuhan ngayong araw at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pang vlog. Salamat po sa inyong pagla-like, pag-share. Importante po sa lahat mag-like, mag-share, tsaka mag-comment. Binabasa natin yung mga comment na yan. And if ano pa yung kaya natin improve natin. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagsusuper thanks, yung mga nagbibigay ng kanilang blessing dito, salamat po. Marami po ako nakikita na nanonood na hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe po, like and share yung ating mga videos para makarating sa kinaukulan. At habang mainit-init pa ang mga bagay-bagay o habang tayo malaya pa, tayo maghahatid ng mga makabuluhan, sigang balita, walang kinatatakutan. Bahala sila sa buhay nila. Again, disclaimer lang, lahat ng yang mga pinagsasabi ko dyan ay personal na opinion ko lang. Wala akong pakialam sa pakiramdam nyo. Kung ayaw nyo yung sinasabi ko, putang ina nyo, huwag kayo manood. Kung ayaw nyo yung sinasabi ko, ayaw nyo mabatikos, huwag na kayong tumakbo sa politika. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. God bless us all.